Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang hirap. Ha? Sa totoo lang, kawawa itong mga batang abogadong ito. Bakit kawawa itong mga batang abogadong ito? Magagaling din sana yan, magagaling, kaya lang, mas nangingibabaw sa kanila yung yabang. Ha? Mas nangingibabaw sa kanila yung yabang. Yan ang problema dyan, mga kabunyog. Ano yan? Pero, makikita mo rin, kahit mga bata pa sila, talagang ginagawa naman nila yung trabaho, nagre-research din, magaling din yung mga argumento sana. Kaya lang yung yabang yung yabang ni Sara, dala-dala nila. Yung yabang ni Marcoleta, namana nila. Hindi ganun Nung mga naunang impeachment trials, yung impeachment ni Erap, sino yung lead counsel doon ng defense? Si dating Chief Justice Andres Narbasa. Yun magaling din. Magaling din. Magaling sila mag-argumento. Kaya lang mahirap naman talagang idepensa si Erap noon. Ganon din si Corona. Kahit magaling si Serafin Cuevas, pero mahirap talagang idepensa si Corona. Pero at least hindi ka nagmamayabang, hindi ka mayabang. Pinipresent mo lang yung mga argumento mo. Ito kasi hindi Ibang klase itong mga to. Kawawa itong mga bata dito. Kawawa. Kumbaga, alam nyo, yung mga bata pa na mga lawyers, mga kabunyog, mga kababayan, naintindihan ko yung mga bata na yan. Siyempre, pinapanood sila ng mga kaibigan nila, pamilya nila, kamag-anak nila, kaibigan, kakilala. Tapos nakikita sa publiko, sila, napahiya. Bakit napahiya? Halimbawa, nung unang araw, yung attorney Narbasa na yon, ang grabe naman talaga yon. Yung unang attorney na yon, lahat na lang inuobjekan. Lahat na lang inuobjekan. Kaya nga ang tawag sa kanya, Mr. Object. Masyadong itong mga batang lawyers na ito. Masisira ito dito sa impeachment ni Sara. Kawawa naman. Kawawa. Ang mahirap dito, mabuti yung panahon ni Erap, yung impeachment ni Erap sa ni Corona, mga veterano na yung mga tao, mga lawyers na yon, si Estelito Mendoza, Andres Narbasa, tapos yung kay Corona si Serafin Cuevas. Na sila? Kumbaga, yung galing nila sa pag-aargumento, nakakagain sila ng respeto. Kahit ang hirap nung dinidepensa nila, pero nakagain sila ng respeto. Dito hindi. Itong mga batang ito, pilit yung pilit. Kaya ewan ko kung anong gagawin dito ng mga veteranong lawyers sa likod nila. Parang pinapasubo itong mga batang abogado parang pinapasubo Kawawa. Kawawa itong mga batang lawyers kasi mukha nila ang nakaprontera diyan. Tapos, 'di ba dapat pag bata ka pa, usually kapag bata kang lawyer, grabe pa yung idealism mo. Grabe yung idealism mo. Dapat ang pinaglalaban mo yung tama. Yung dito ikaw yung tagapagtanggol ng korupsyon. Ang pangit Ang pangit isipin. Mga bata pa kayong lawyers tapos ang pinagtatanggol nyo, korupsyon. 'Di ba? Okay lang 'yan kung ang nagtatanggol kay Sara mga matatanda ng lawyers. 'Di ba? Yung mga katulad noon, ang nagtatanggol kay Erap si Estelito Mendoza. Sanay na ang tao doon. Sanay na ang tao doon. Si Serafin Cuevas. 'Yun? Pero ito, mga bata pa kayong lawyers tapos pinagtatanggol nyo, corrupt. 'Di ba? Yan?
Tapos ang problema pa, pinagtatanggol niyo yung corrupt, ano? Tapos kayo pa, nahaluan pa kayo ng yabang. Ang sama ng dating. Kaya masisira ang imahe ng mga ng mga batang lawyers na ito. Napakabata pa pero sayang. Pero magagaling din sana yung mga ano na yon, mga batang lawyers. Mahirap naman yung role nila diyan eh. Hindi naman madali 'yan. Sa totoo lang. Kaya ano ito? Ang problema dito sa mga bata, ang hirap na nga ng role nila, naging mayabang pa sila. Yan yung problema. Tapos ang kaharap nila, mga veterano na magagaling. Ano yan eh, ano ito mga kabunyog, maling-mali talaga ang nangyayari diyan. Pero kung ang kabalitaktakan ni Kapunan ay si Siegfried Fortune, yung mga ganon, di ba? Tapos itong mga lawyers na ito na bata, nag-a-assist lang. Nag-a-assist. Ano yun eh. Dito ang ginawa kasi ng defense, ang ipinamharap kila Cheljokno, kila Ligutan, kila Beatrix Listro, kila Kapunan, mga bata. Tapos mga bata pa na makikita mo natataranta, tapos mayayabang pa, di ba? Yun ang problema. Yun ang problema. Obvious na nga na natataranta kayo, mayabang pa kayo. Di ba? Mahirap 'yun. Parang ipinain, tama po kayo Idong Makabayan. Parang ipinain eh. Pero kung ang nagharap diyan, veterano sa veterano, matanda sa matanda. Halimbawa si Panelo, ay di ba ang yabang ni Panelo? Sabi ni Panelo, dapat magpahinga na yan si Attorney Kapulor na Kapunan. Dapat magpahinga na yan. Ano yan eh, talo naman siya ng mga batang lawyers. Hindi, ang maganda sana kung ang nagharap si Panelo sa kasi Kapunan. Bakit hindi kasi ganun ang ginawa mo, Panelo? Di ba? Kaya dapat sana ang iniharap diyan si Panelo sa kasi Kapunan. Di maganda sana nagkasubukan ay dito ang ipinangharap nila mga bata. Tapos yung mga bata natataranta, obvious, nakikita. Tulad no, nakapagsabi pa, misleading questions allowed sa cross-examination, patay. Pagkatapos, sa halip na mag-sorry, tanggapin na mali siya, ano pa? Nagsalita pa yung lead counsel na bata pang lawyer din, no? Hindi tumatawa yun. Pag naglalakad sa hallway yun, linalapitan ng media, nakaganyan, no? Si Sheila Season, parang laging ganyan. Di ba? Ang hirap ng sitwasyon nitong mga batang lawyers. Masisira ang karir nila dito eh. Masisira ang karir nila diyan. Napakahirap ng sitwasyon nila. Sa totoo lang. Kaya mistapya ang tawag ni user. So, awan ko, hindi ko maintindihan kung anong strategy nitong defense, pero kawawa itong mga lawyers na ito. Day 15 na, mula nung unang araw, yung mga sinalang nila, mga batang lawyers. Tapos ang lead counsel nila, bata pa. Okay lang sana kung bata pa, pero magagaling. At the same time, humble. Hindi mayabang. Kung bata ka pa, kahit magaling ka, bata ka pa, tapos ang yabang mo, ay hindi ang pangit. Ang pangit tingnan nun. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan, okay, magaling ka, bata ka pang lawyer, magaling. Pero mayabang ka naman. Ay hindi. Kahit ako, makaharap ako ng batang lawyer na magaling, talo ako, pero ang yabang-yabang mo, maano ako dyan. Di ba? Dapat biliban ka, ipakita mo, bata ka pa, pero magaling ka, at hindi ka mayabang. Ito baliktad eh. Baliktad. Mga bata pa, na hindi naman ganun kagagaling, pero okay na rin, ginagawa naman talaga yung part nila, kaya lang mayabang. Yun ang problema. Hindi marunong tumanggap ng kamalian. Kaya, hindi sa totoo lang, naaawa ako kay Attorney Ferrer, pero wala eh.
Mali ang nasamahan niya eh. Mali ang nasamahan niya. Oh. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.